ngayon, mga kababayan, ang nakakaloka dito, ang sinasabi nila dito, mga palangga, ang ginagawa daw nila na paghihiring ay para magpasa ng batas at para magkaroon ng parang regulatory framework, chucho, sabi ni Barbers, sa larangan ng social media. Ibig sabihin, gusto talaga nila kayong panghimasukan, pigilan, at ang pagmumura po, hindi yan libelous. Unless na sinabi ko na, Jutang Ginanaka Barbers, nakita kita na nakikipagtsuktsakan ka sa 10 kabayo na hindi naman totoo, gumawa, nag-invento ako ng kwento na sasabihin ko, Jutang Ginanaka, minura kita, Jutang Ginanaka Barbers, nakipagtsuktsakan sa 10 babaeng kabayo at nakipagtsuktsakan ka kay Lisa, ganito, ganyan kayo. Nung gumawa ako ng kwento na kahit alam kong hindi totoo, ay sinabi ko yun. Hindi naman ganun eh. Ang sabi namin, sabi ko, Jutang Ginina ninyo. Imbestigahan nyo ang 5,500 control, imbestigahan nyo si Michael Ma na inappoint na special envoy to China na walang dokumento pero ginagamit ang kapangyarihan ng batas, ginagamit ang pera ng Pilipino, ng taxpayers' money, pero ayaw nyong imbestigahan. Yan ay public interest. Yung pagmumura ko na Jutang Ginimes, hindi yan public interest. Frustration namin yan. Kulang pa yan. Kung may kulang, tumba na kayong lahat sa ginagawa nyong pangdaga sa Pilipino. Si Mel Robles na nagpanalo ng 433 winners, walang mag-imbestiga? Yung mga kaduda-duda na mga loan bettors, ayaw nyong imbestigahan? People's money yan. Gusto nyo ang mga vloggers ay gipitin nyo para nga naman wala nang maingay. Just body. Hindi kayo ang magpapatigil sa akin hanggang sa huling patak ng dugo ko at mauuna kayo, pumatak ang mga dugo ninyong mga inayupa kayo, hindi kailanman kami titigil sa kakabati ko sa yung piniti ko ng mga itlog, ng mga supot. Hindi ako titigil sa pagmumura dahil sa ginagawa nyo panggigipit sa mga Pilipino. Ginagawa nyo lahat kayo na sa kabanang bayan. Public interest yan. Itigil nyo ang inyong panggigipit or else makukulam kayo ng mga mangkukulam. Ano ba pinagsasabi niyo, mga palangga? Ayan, sira namin si Marcos Jr. Kailan namin sinira si Marcos Jr.? Bago pa siya maging presidente, siya. Nalagay na nga yan eh. Diba? Alam na nga ng buong mundo na ano pinagsasabi niyo, mga gonggong kayo? Ha? Tapos ngayon, gipit-gipitin niyo kami? Ipatawag niyo ako, sige. Kasi kaya kayo, ayaw niyo ako ipatawag. For the record, mga kababayan, wala po ako natanggap na invitation. Unless, napumunta na naman sila doon sa Pasig, yung inimbento nilang address. Alright? Yung sa 626 Drive, baka doon nila pinadala. Pero nasa email na, wala po ako natanggap na email. Kaya, pero kung gusto nyo, total nakikinig naman kayo. Yung Malacanang nakikinig yan yung mga jolol dyan, di ba? Sindan nyo ako ng link. Okay? Pag minura nyo ako, mumurahin ko kayo. Pero sige, for the heck of the rules of kadyotahan, hindi ko kayo mumurahin. Pasdalan nyo ang link ngayon din. Ngayon, di ba? O, ipadala nyo dito. Andyan, mag-comment ka dyan. Ipadala nyo at papasok ako, pipigilin ko tong live na ito. At papasok ako, tanungin nyo ako, lahat ng gusto nyong itanong. Dahil wala akong in-release na fake news dito. Nung sinabi ko na si Lisa Marcos ay nangid 2 bata sa Turkey, totoo yan. Dokumentado yan. Yung hayop na yan. Yan. Nung sinabi ko na si Marcos Jr. ay bangag, totoo din yan. Nang sinabi ko na si Lisa Tanas ay smug, totoo din yan. Ano ang fake news dyan? Nasaan ang fake news ng pagiging smug pamilyang Marcos? Kaya nga tinanggal si National Security Advisor, former Clarita Carlos, dahil nalaman ni Clarita through Nika na ang pamilyang Marcos Araneta Tambalusos
ay promotor o sa Pilipinas. Jutang ginina ninyo. Kaya ako nagmumura dahil sa ginagawa ng gobyernong bangag at kayo ay kasabwat. Nagko-conspire kayo para pagtakpan lahat ng pambaba sa Pilipinas. Yan ang gusto ninyo. Namuka abante, sabi ni Mutya. Yan ba ang pastor? Anong ginagawa mo? Abante. Padila-dila ka ba? Bakit ka dumidila? Katatapos mo lang ba? Makipagtsuktsakan? Kaya ka dumidila? May pastor ba na dumidila katulad ni Lisa Tanas? Adik lang ang gumagawang ganyan. Na mag-picture-picture na akala mo katatapos lang makipagtsuktsakan. Ay, nako. Tungod, nabudol jud. Nabudol talaga tayo Palangga. Nanonood sila sa DDS Vlogs. Ayan, pinortray nila, finlash nila kanina yung pulburon video ko. Nakalagay doon, Boljakan. Ayan, talaga gusto nila ipa-take down yan, buti buhay pa. Ulit-ulitin ko po, sa harap ninyo, na authenticated po yan, forensic test, authenticated ng forensic expert dito sa Amerika. Ulitin ko po, ang sabi ng forensic expert, if you need me para mag-testify sa korte, pag kinasuhan ka, I will go with you. Kaya nga excited yung forensic expert. Pero wala pa rin kaso si Bangag, takot lang niya. Sabi ko, baka ini-enjoy na ni Lolo Trump yung video baka pinagtatawanan na lang. Diba? Tignan natin kung ano nangyayari sa ating mga palangga. Anong sinasabi dito? Ano pa kayo? May tawag dito? Oh, by the way, bakit hindi nyo pinatawag yung mga journalist? Tapos masyado kang concerned, barbers, sa mga, yung mga yan, ano pa yan, monetize pa yan. Pati konting pinagkikitaan ng mga palangga dyan sa Pilipinas ay pinupuntiryan nyo pa kasi gusto nyo silang pilayan. Pero yung mga media na tahimik, pero monetize ang mga bunganga nila kapalit ng kanilang pananahimik, ayaw nyong ipatawag diyang mga inang mga yan. Monetize ang media kahit hindi sila magsalita kasi kapalit ng pananahimik ng mga buwaka ng ina, pera galing kay Lisa, galing kay Bangag. The reason why, tignan nyo ang buhay nyo sa Pilipinas. Tignan ninyo ang kapaligiran ninyo. Masdan nyo. Kaliwat kanan ang 3-5 ang pulburon, at pang-addictus. My God. Sabi ni BF Chan, so what if monetize? Exactly. Ikaw ba, barbers, ang nagbabayad? Samantalang ikaw, monetize ka sa pangalan ng pera ng bayang linti ka. Nami kayo pang